Welcome back sa another accounting tutorial, no? So, this time naman 'no, partnership accounting naman tayo. No, so matagal-tagal akong hindi nakapag-upload 'no, medyo na-busy lang talaga sa mga ganap sa buhay ko, no? But this time 'no, tara na, partnership formation naman. Okay? So, ano ba ang partnership, 'no? Ang partnership po is an association of two or more persons who contribute money, property, or industry to a common fund with the intention of dividing the profits among themselves. So napaka self-taught na definition nito. Nagko-contribute sila ng money, property, or industry, yung two or more persons, may intention sila na magkaroon ng profit. And yung profit na yun, i-divide nila yun among themselves. Now, sir, anong tinutukoy yung mga persons na yan? Yung mga persons na yan, it refers to natural or juridical persons. So, pwedeng human beings tayo or pwedeng mga korporasyon, mga juridical persons sila. Alright? Pero this time, no, sa mga examples natin, syempre magre-refer tayo sa mga natural persons. Mga Mr. X, Mr. Y, si Jessica, si Corina, mga natural persons. Okay? Well, ano ba ang mga types ng partnership? Meron tayong dalawa. At first, no, yung general partnership. Pag sinabi nating general partnership, it is a partnership where all the partners are general partners. Lahat daw ng partners are general partners who are liable to the extent of their separate property after yung partnership assets have been exhausted. No, kapag ubos na yung property nung partnership, pwede pong mangolekta yung mga creditors dun sa separate property ng mga general partners. Kaya nga tinawag na general partnership kasi liable sila kahit up to the extent of their separate property kahit maubos na yung asset ng partnership. Now dito naman sa limited partnership, no? Partnership where there is at least one general partner and at least one limited partner. May isang general partner, at least one, and at least one na limited partner. Pag yung mga general partners, liable sila to the extent of their separate property. Pero yung mga limited partners, liable lang sila only to the extent of their investment in the partnership. So hindi sila pwedeng singilin ng mga creditors, yung mga limited partners, hindi sila pwedeng singilin up to the extent of their separate property. Liable lang sila hanggang kung anong amount lang nila na invest yung asset nila sa partnership na na-form nila. Okay? Pero for ano lang ito, for definition purposes lang. Para may basic knowledge ka lang sa partnership. Pero mas you will dive deeper sa partnership kapag nasa RFBT ka na. Kapag nasa law on partnership ka na. Okay? Pero mahalaga pa rin na malaman mo ano yung features ng general partnership. No? First is yung ease of formation. Madali lang po mag-form ng partnership. Diba? It can be created by mere agreement. Pwedeng oral, written. No? So, madali lang siya. Okay? May limited life nga lang. Na kapag may namatay, may nag-withdraw, may madi-dissolve yung partnership. Or even kahit may na-admit na bagong partner. So, madi-dissolve na yung partnership because may limited life lang ito. And also, unlimited liability. Since nasa general partnership nga tayo, unlimited liability ang partnership. Yung creditors having difficulty in collecting from partnership, they may request from partner who has personal assets in excess of personal liabilities. No, so kapag ganyan, yung personal asset mo mas mataas sa personal liabilities mo, solvent yung partner. No? Yung mga creditors, makakakolekta lang sila dun sa partner na solvent. Hindi na sila makakakolekta dun sa partner na insolvent. Kapag insolvent, mas malaki yung personal liabilities mo kaysa sa asset mo. Kapag solvent, mas malaki yung asset mo kaysa sa liabilities. Alright? And lastly, no, mutual agency. Since partnership nga yan, no, mayroon po mutual agency. Na sinasabi dito, yung every partner daw ang agent and has the authority to act for the partnership and to enter into contracts on its behalf. Okay? So magiging agent lahat. Lahat ng partner ay agent sa partnership. Kaya nga tayo, mayroong mutual agency. May kontrata. Partnership. Alright? No? Actually guys, no, ano lang talaga ito, basic knowledge lang talaga. Parang pahapyaw kung ano ba talaga ang partnership. Okay?
Pero siyempre mag-proceed na tayo kung ano bang laro dito sa accounting? Ano bang accounting ng partnership? Okay, to maintain yung partnership accounting records, it might be possible to have a ledger account for each partner. Siyempre, dapat may ledger para ma-maintain mo yung accounting records, yung mga activities nila. Pero siyempre, may three common types na account tayo na ginagamit sa partnership. First, yung capital account. Siyempre, pag nag-invest si partner, may capital yan. 'Di ba? May capital account siya. O kung gusto namang mag-withdraw, may withdraw ni partner, may drawings or personal account siya. Meron din naman na accounts for loans to and from partners. For example, si A and B, nag-form sila ng partnership. Ang tatawaging AB. Diba? Itong si AB, pwede niyang pautangin si A. Kung ubos na yung pera ni A, pwedeng umutang si A sa partnership nila ng A and B. Kung wala namang pera si AB, pwedeng pautangin ni partner B. Di ba? Pwede. So, kaya nga magkakaroon ng loans to and from partners. Loans to, nagpautang si partnership kay partner. Loans from partners, si partner naman yung nagpautang sa partnership. Okay? No? And meron din naman tayong tinatawag na capital interest. Kapag capital interest po, yun po yung claim against the net assets ng partnership as shown by the balance in the partner's capital accounts. So, for example, si A and B na naman, balikan natin si A and B. Nag-form sila ng partnership na tatawaging AB. Ang usapan nila, si A, makukontribute siya ng 55% ng capital interest ay sa kanya. Kay B naman, 45%. No? 45% ang contribution ni B to form 100%. No? In the event na ma-liquidate yung asset, yun yung claim nila against the net asset ng partnership. No? May capital interest sila. Ano naman pinagkaiba nun, sir, sa profit interest? Paano pag nag-operate na yung partnership ni A and B? No? Yun po yung magiging interest ni A and B. So, hindi naman necessarily na equal lagi si capital interest kay profit interest. May mga instances na pwede silang hindi maging equal o hindi maging same. Diba? For example, si A and B nag-operate na. Kaya ang usapan, si A, ang profit interest niya pwedeng 40% ng profit and loss mapupunta kay A and yung 60% na remaining mapupunta kay B. No? Nasa partnership operation na sila. But this time, ang topic kasi natin, partnership formation. Ang relevant lang dito is yung capital interest for now. Kasi nga, magkakaroon ng capital. Kailangan mo ng capital to form partnership. At yung profit interest, magiging relevant lang siya once nasa partnership operation na tayo. Now, after formation, meron naman tayong partnership operation. Okay? Sabi din dito, used to allocate profit. No? Profit interest siya. Okay, pag-uusapan natin yan kapag nasa partnership operation na tayo. But for now, ang relevant lang sa atin yung capital interest. Okay? So, ano po ba ang accounting for partnership formation? Ang sabi dito, lahat ng properties na binigay or na-acquire ng partnership, syempre, ano yun? Property yun ng partnership. Di ba? Napaka-simple. Kung ano yung binili nila, ano yung in-acquire nila, syempre, partnership property yun. No? General rule. Ang general rule natin sa partnership formation, yung agreed value prevails if fair value is not equal. Mamaya, mas maiintindihan natin yan. Okay? Pero paano, sir, kung nag-invest ako ng cash? Paano pag may cash investment ako sa partnership? Recorded yan at fair value or often known as face value. Okay? Paano naman, sir, kung non-cash? Hindi cash. For example, property, inventory, land, equipment, anything other than cash. Non-cash investment. No? Recorded at values agreed upon. Kung ano yung napagkasunduan ng partners. Kaya nga tinawag na agreed value. Generally, yung fair values nung asset na yun at the time of contribution. Okay? And lastly, no, yung liabilities.
Siyempre ang pinaka-common kasi na ini-invest ng mga partners is cash, non-cash, and liabilities. Now yung liabilities na yan, it should be assumed by the partnership. So kailangang i-assume, dapat i-state dun sa problem, explicitly stated na in-assume dapat na ng partnership. And valued yan at present value of remaining cash flows. Okay? Pero ang general rule lang talaga, agreed value prevails over fair value. No? Mag-stick ka muna sa general rule. Pero mamaya, mas mahihimay natin to kapag nasa problems na tayo. Okay? Mas maiintindihan mo talaga pag nagsusolve ka eh. Di ba? Kaya let's try. Let's solve this illustration. The following items are being invested by A and B to form AB partnership. Di ba? May investment si A, may investment si B. Tapos sabi dyan, may agreed values. Nag-invest si A ng cash, inventory, and equipment. So, tatlo yan. Kung ito-total mo yung tatlo, that's 570K. Wala namang mortgage, wala namang mortgage investment A. Si investment B, may cash, may land, at may building. Pero take note, meron siyang mortgage on building. That's specifically stated na inassume ng partnership. No? So kasama yan. Explicitly stated. So ibabawas mo yan. No? To get yung capital. Kasi nga po, asset minus liabilities is equal to equity. No? Or yan yung equity natin, yan yung magiging capital ng mga partners. Okay, kung inassume niya ng partnership, ibabawas mo yan sa asset. So long as assumed by partnership. Okay, so anong requirement? Ang requirement number 1 natin, magpre-prepare daw tayo ng journal entries to record the formation of partnership assuming that A and B agree that each partner is to receive a capital credit equal to the agreed values of the net assets each partner invested. Makaka-receive daw si partner A and B ng capital credit niya kung ilan yung ininvest niya. Kung ilan yung investment nila. Napaka-straightforward. Kung ang ininvest ni A, 570K, ang ininvest ni B, 710K, yun yung magiging capital credit nila. Yun yung magiging initial capital nila. Okay? So, paano ka mag-journal entry dyan? Yun ang tanong. No? So, ang journal entry mo dyan, si partner A, may investment siyang cash, inventory, and equipment. Debit mo lang to get yung credit capital niya na 570K. No? Si partner B naman, ganun din. May cash siya, may land, may building. Pero syempre, may mortgage payable siya na magkano? 150K. Ang sabi naman dun sa problem naman, inassume naman ng partnership. Hence, kasama yan. Kaya in effect, nabawasan niya yung capital na 860K sana, naging 710K pa kasi may deduction na 150K. Okay, so ang capital ni B, 710,000. Yun na yung journal entries. At this time, no, ang total contributed capital ni partner A, 570K. Partner B naman, 710K. May isa pa kasi dyan. Kung may total contributed capital, may total agreed capital. Na ang sinabi dun sa problem, no, na yung partner, na each partner daw is to receive a capital credit equal to the agreed values of the net assets each partner invested. Kung ilan yung ininvest ni A, yun yung magiging agreed capital nila. So, napaka-straightforward. Kung ilan yung na-contribute ni A, yun na lang din yung magiging agreed capital niya. Okay? Mahalaga kasi na ma-distinguish mo ano bang pagkakaiba ng total contributed capital sa total agreed capital. No? Pag sinabi nating total contributed capital from the word itself, yun yung actual value na kinontribute ng partner. No? Yun yung actual value. Nung asset, cash or non-cash pa yan, that partners have physically contributed to the partnership. No? Sir, ano naman yung total agreed capital? Ang total agreed capital, yun yung nirecognize na capital balances based doon sa mutual agreement ng partner. Regardless of actual contributions. No? Kaya hindi pwedeng, kaya nga nasabi ko, there are instances na hindi pwedeng
na yung contributed capital ni A, sometimes hindi yun yung maging agreed capital ni A. Kasi nga, regardless of actual contributions, basta ang basehan mo diyan yung mutual agreement, kung ano yung napagkasunduan. Nagkataon lang dito sa problem natin na ang kasunduan nila kung ilan yung kinontribute mo, yun na mismo yung agreed capital natin. Nagkataon lang, 'di ba? So, siyempre, as a beginner's guide, 'di ba? Ang mahalaga lang naman dito na na ma-distinguish mo ano yung pagkakaiba. Yung TCC or total contributed capital, yun yung talagang kinontribute. Yung agreed capital nila, yun naman yung based sa agreement nila. Regardless ng actual contributions. So sa madaling sabi, yung total contributed capital refers to the actual amount invested by partners. While total agreed capital represents the amounts partners agreed to recognize as their capital balances. Ito yung ininvest ko, ito talaga yung i-recognize na capital balance natin. Okay? Mahalaga kasi na maintindihan mo na magkaiba sila. Alright. As a basic foundation talaga, masaset mo talaga yung foundation mo kapag naintindihan mo yan. Okay? So, what if sa requirement number 2 naman natin? Requirement number 2, magpre-prepare daw tayo ng entries to record the formation of partnership assuming that A and B agreed that each partner is to receive an equal capital interest. Ang agreement nila, equal sila ng capital interest. Pero, alam mo na iba yung kinontribute ni A. Ang kinontribute lang ni A, 570K. Ang kinontribute ni B, 710K. And yet, equal. Ang agreement nyo, equal capital. Sir, parang iba na yan. No? Ibang approach na yan. Teka lang. Relax lang. No? Dito naman, no? Total actually, yung journal entries ganun pa rin. To record yung capital contributed by partner A and partner B, ganyan lang pa rin. No? Si partner A may capital na 570K, si partner B may capital na 710K. Yan yung pag-record natin ng total contributed capital nila. Okay, so hindi pa yan talaga yung agreed capital nila. No? Dito may tinatawag tayong bonus method. No? Kapag ganyan na hindi equal yung total contributed capital dun sa napag-agreehan nila, that's the time that you will use bonus method. No? Ang bonus method po is used when a new partner is submitted and receives a capital account that differs from the actual amount they contribute. Nakatanggap ka ng capital, pero iba dun sa kinontribute mo. Di ba? Parang sa atin lang din. Parang yung nangyari lang din. Di ba? Anong gagawin mo dyan? No? This method does not change the total owner's equity. Hindi ito babaguhin yung total owner's equity ng partnership. Hence, under bonus method, yung total contributed capital ni A and B, yun pa rin yung total agreed capital ni A and B. Kung ang total contributed capital natin kanina is 1,280K, no? Ang total agreed capital pa rin natin is 1,280K. Pero may reallocation na mangyayari, no? It reallocates capital among partners to reflect the perceived value of contributions, including dyan yung mga intangible assets like goodwill or specialized skills. Mangyayari pwedeng si partner A, baka naman CPA si partner A, di ba? Baka naman mas maalam siya sa negosyo, kaya kahit kaunti lang yung kinontribute niyang capital, malaki yung magiging agreed capital nila. Okay? So, tignan natin. Yung total contribute capital ni partner A and B, 1,280K. Sabi dun sa problem, A and B agreed that each partner is to receive an equal capital interest. Paano mo gagawing equal yan, sir? Di 1,280 divided by 2. 1,280 divided by 2, 640K. And take note ha, take note. Ang sabi dun sa problem, yung TCC mo, ganun pa rin sa TEC mo. Yung 1,280K mo, 1,280K pa rin. Walang magbabago sa total owner's equity ng partnership. No?
i-equal mo lang 1 to 80 divided by 2 kasi nga equal capital interest 50-50 o di 640. No? But this time may personal transaction. Di ba? Yung difference, ang tawag dyan, personal transaction. Kasi 570 siya, naging 640K, di nadagdagan ng 70K si partner A. Yung 710 ni partner B, naging 640, di nabawasan ng 70K. Oh. So, to account yung personal transaction na yan, di ba? Yung capital ni A, nadagdagan. Di ba? In essence, yung capital ni A nadagdagan, yung capital ni B nabawasan. Pero personal transaction na yan. Di ba? Sa madaling sabi, nakatanggap ng bonus si partner A from partner B. No? Kasi nga nadagdagan yung capital ni partner A. Bonus to partner A coming from partner B. Yun yung tamang wording dyan. Okay? No additional investment made by A. Di ba? Walang additional investment na ginawa si A. Walang cash, walang additional cash, walang additional land. Only personal transaction will happen. No? Parang sa senaryo na to, si A yung naging buying partner. Kasi parang bumili siya kay B yung selling partner. Okay? So for purposes lang ng presentation, matatawag nating personal transaction. And walang additional investment na gagawin sa A. No? Sa madaling sabi, nakatanggap siya ng bonus si partner A coming from partner B. Okay, so ang gagamitin mo ng agreed capital nila, ito na. No, kung anong napag-agreehan nila, yun ang capital nila. Kasi nga, features ng general partnership ay yung mutual agency. Di ba? May partnership contract siya. May agreement. Di ba? May agreement sila. Okay? So, let's proceed sa first problem natin. At least, di ba, may alam ka na, may kahapyaw ka ng nalalaman sa partnership formation. Yun na talaga yung pinakapuso for me, no? Pinakapuso ng partnership formation na kapag naintindihan mo yun, okay ka na. Pero, mas i-enhance pa natin sa first problem na. The balance sheet of Becca on November 30, 2024 before accepting Mahal as his partner to form Becca Mahal Partnership is presented below. Grabe naman yung partnership na yan, boy. Grabe naman. Becca Mahal. Nagkataon lang siguro na yan yung first name nila. Tapos nagka-merge, 'di ba? Kaya para maging simple na lang, hindi na nila pina-complicate yung mga bagay-bagay, Becca Mahal na, 'di ba? So, ito raw po yung balance sheet ni Decca noong November 30, 2024 before niya i-accept si Mahal as his partner. So, syempre, si Decca may sariling kumpanya. Siguro may sarili siyang negosyo, gusto niya makipag-partner kay Mahal para magkaroon ng partnership. Ito yung balance sheet niya bago yun mangyari. Okay, so meron siyang cash, may allowance, may net AR, loans receivable, diba? May merchandise inventory, may equipment, diba? May accounts payable and notes payable, and lastly yung capital niya. No? Na 246,000. Okay, and may mga additional po. It is agreed that for purposes of establishing Mahal's interest, the following adjustment shall be made. Anong mga adjustment yan? Ito po yung mga adjustment sa balance sheet ni Decca. Bago niya i-accept si Mahal. Okay, yung accounts receivable daw ni Decca is estimated to be 90% realizable na lang. Interest at 8% on notes receivable dated March 1, 2024 is to be accrued. No? The merchandise inventory is overvalued by 6,000. Yung equipment, may assessed value na 62K. May appraised value na 61,200. And may book value na 66,000. Mamaya, makikita natin ano bang gagamitin dyan. No? Prepaid expenses of 2,400 and accrued expenses of 7,200 are to be recognized. Mahal is to invest cash to obtain 1/3 interest. 1/3 interest sa partnership. Okay? What is the agreed capital credited to Mahal upon formation? Okay? So, simulan na natin, no? Simulan na natin. So, sa first method ko, may dalawang method kasi ako eh.
Ang kailangan nating ma-compute dito, yung adjusted capital ni Deca. Kailangan nating ma-compute yung adjusted capital ni Deca. Di ba? Na siyempre, kailangan nga nating malaman yung adjusted capital niya using yung mga binigay na information. Yung accounts receivable niya daw, 90% realizable na lang. Yung may additional daw na interest receivable para malaman natin yung agreed capital ni Mahal. Okay? So, tignan muna natin, i-adjust muna natin yung capital ni Deca kasi relevant yun. Yung cash, ang balance sheet value ng cash is 120K. Wala namang nabanggit na cash dyan. Kapag wala namang binanggit, i-assume mo na yun na rin yung agreed value nun. Kapag hindi nabanggit dyan, huwag ka nang mag-invento. Parang, pag hindi dyan nabanggit, huwag ka na magdagdag. Huwag ka na magdagdag. Ang galawin mo lang, yung syempre, yung may sinabi. Oh, yung accounts receivable, ginalaw ko. Kasi sinabi. May sinabi sa problem kanina na yung accounts receivable mo daw, estimated to be 90% realizable. Na yung 48K ko na yan, 90% lang daw dyan yung marirealize ko. Kaya 48K multiplied by 90%, that's 43,200. Okay, sir, bakit hindi mo minultiply sa 45K, 90%? No? Remember, yung 45K na yan, net of ADA na yan. Na-consider na dyan yung uncollectible amount na 10%. Kasi kung 90% realizable yan, 10% yung uncollectible. Sa 45K na yan, na-consider na dyan yung uncollectible amount na 3,000. Kaya, i-gross mo siya. Gross of ADA ka. Kaya 48K multiplied by 90% realizable or 10% na uncollectible, 4,800 yung uncollectible. So 48,000 minus 4,800 na uncollectible, ang makokolekta mo na lang 43,200. Gets? Alright. Now, so, notes receivable. Sir, bakit 63,600 siya? Di ba nga, nasabi dun sa problem kanina sa information na binigay. May interest daw dun sa notes receivable at 8%. Dated March 1. March 1, 2024 and dapat mo siyang i-accrue. Remember, ang balance sheet date natin is November 30, 2024. That's 9 months from March 1. March, April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months ang i-accrue mo. So 60K times 8% times 9 out of 12, that's 3,600. So may additional na 3,600 dun sa notes receivable mo. Kaya magiging 63,600. Alright. And yung merchandise inventory daw, sir, bakit naging 21K yan? Ang sabi dun sa information kanina, overvalued daw yung merchandise inventory mo. Overstated siya. Sumobra ng 6,000. Kaya babawasan mo ng 6,000, 27,000 minus 6,000, that's 21,000. Okay? Yung equipment mo naman, di ba? Sir, bakit 61,200 yung agreed value na kinuha nyo? May tatlong binigay. May assessed value, may appraised value, may book value. Now, meron tayong hierarchy. Kapag agreed value ang binigay versus fair value, agreed value ang kukunin mo. In this illustration, walang binigay na agreed value. Puro assessed value, appraised value, book value siya. Wala kang nabasang agreed value. So, hindi mo gagamitin. Wala kang magagamit na agreed value dyan. Pero may magagamit kang fair value. No? Kasi yung fair value, it could either be yung current value or yung appraised value. Ba? You will ignore assessed value because ang assessed value is for tax purposes. No, ang assessed value po ay ginagamit natin for tax purposes. So yung assessed value na 62,000, hindi mo yan kukunin. You will ignore assessed value. Yung book value naman, di ba? So ang natira na lang yung fair value na appraised value na 61,200 and book value. Kapag fair value versus book value, fair value ang mananalo. So 61,200 ang kukunin mo. Sir, paano kung hindi binigay yung appraised value? Ang natira, book value tsaka cost. Kapag book value versus cost, book value ang kukunin mo. Alright. So gets, no, kung bakit 61,200 yan, no? Madaming amount na binigay. Pero sana maalala ko.
Yung assessed value, ignore mo yan kasi for tax purposes yan. Okay? Pero kung may binigay na agreed value dyan, may additional pa dyan na agreed value, yun ang mananay. Okay? So, 61,200 yan. And yung prepaid expenses and accrued expenses, di ba? O, sabi kasi dun sa problem, may prepaid expenses siya na 2,400 and accrued expenses na 7,200, may additional nire-recognize. Ang prepaid expenses po ay asset, kaya plus yan. Ang accrued expenses mo ay liability, kaya bawas yan. Remember, kinukuha natin dito yung adjusted capital na ay assets minus liabilities to get yung capital. No? And lastly, walang sinabi sa accounts payable tsaka notes payable. No? Kapag walang sinabi, assume mo na yun na yung agreed value nila. Hindi mo pwedeng tanggalin. Huwag mong tatanggalin yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan kasi may amount siya sa balance sheet. So, kukunin mo siya. No? Copy paste na lang kasi wala namang additional information na sinabi for accounts and notes payable. No? To get yung adjusted capital ni Becca na 232,200. No? Yan yung method 1. No, kung nahahabaan ka, may method number 2 ako. 'Di ba? Magfo-focus ka kay 246,000. Ang tawag mo diyan, unadjusted capital mo 'yan. Yan yung unadjusted capital mo since nagbigay naman siya ng balance sheet niya. Diyan pa lang yung unadjusted capital niya. Eh di ba nga may mga additional information na binigay. So mag-start ka sa unadjusted capital. Magbawas ka ng 1,800 for accounts receivable. Bakit? Yung accounts receivable mo daw, 90% na realizable. Hence, 10% yung uncollectible. Dun sa balance sheet mo kanina, ang nakalagay na balance sheet value mo, net of ADA siya na 45K. Eh, yun nga, yung sa ginawa natin kanina, ang realizable na lang, 90%. So, 48K multiply by 90%, 43,200. Tignan mo, from 45K naging 43,200. So 45K minus 43,200, that's 1,800. No? Yung 45K mo magiging 43,200 na lang. Hence, bababa siya ng 1,800. No? Kaya deduction. May deduction ka for accounts receivable. Pag bumaba ang asset, bababa din ang capital. Okay? Pero may accrued interest receivable ka. Remember, may interest ka. Dun sa notes receivable, may additional interest ka. O tumaas ang asset mo, tataas ang equity na 3,600. Okay? Yung merchandise inventory mo, papawasan mo daw. Kasi nga, overvalued yung inventory mo ng magkano? 6,000. Bumaba ang asset, bababa din ang equity. Bumaba din yung equity. Or capital in this matter. Okay? And may equipment ka daw, no? Bakit po? Yung appraised value yung kinuha natin kanina na magkakahalagang 61,200, no? Ang balance sheet value natin kanina dun sa balance sheet ni Deca, 66,000. That is net of ADA. Remember, kapag fair value, agreed value na ang binigay, that is already net of accumulated depreciation. No? Ulitin ko, kapag fair value or agreed value na ang binigay, that is already net of accumulated depreciation. So, yung 61,200 na yan, net na yan ng ADA or accumulated depreciation in this matter. So, yung 66K ko, magiging 61,200 na lang. O, lugi ako. Mababawasan ako ng 4,800, bumaba yung asset ko na naman. Bababa na naman yung capital ko. From 66K, magiging 61,200, so that is may deduction kang 4,800. Okay? And meron ka rin mga prepaid expenses. Sabi ko nga, yung prepaid expenses mo, asset yan. Kaya, addition sa capital. Yung accrued expenses mo, liabilities yan. Tumaas ang liabilities mo, bababa ang equity mo. Diba? Bababa ang equity mo. Okay? So, mayroon kang adjusted capital na ganun lang din. 232,200. Sa dalawang method na yan, yung method 1 and method 2, pumili ka na lang kung anong mas gusto mo. Okay? Kung saan ka mas
Ano ba yun? Mas nadadalian. Well, at least 'di ba binigyan kita ng dalawang choice. But this time 'no, mag-stick ka muna, mag-focus muna tayo dun sa adjusted capital ni Deca, 'no, na 232,200. Oo, kasi gagamitin natin 'yan, eh. Kasi sabi dun sa problem, si Mahal daw is to invest cash to obtain one-third interest in the partnership. Ano yung agreed capital credited to Mahal upon formation? Oh, if silent, bonus method tayo. Wherein, yung total contributed capital natin, equal lang din sa total agreed capital. Remember, kapag silent tayo sa partnership formation, i-assume natin na bonus method tayo. Yung total contributed capital ko, ganun lang din sa total agreed capital nilang dalawa. Okay? At least may alam ka na. Ilan po yung total contributed capital ni Deca? Di ba nga po, may adjusted capital si Deca kanina na 232,000 as computed. Di ba? Na-compute natin yan. Eh silent yung problem. Walang sinabi. Wala siyang sinabi kung anong method. Pero alam mo na kapag silent yan, bonus method ka. Na kung ilan yung kinontribute ko, yun na rin yung agreed capital natin. No? So 232,200 yung magiging agreement natin. But this time, ang sabi niya, si Mahal daw, mag-invest ng cash to obtain one-third interest. Kung one-third si Mahal, pwede ba nating sabihin two-third si Deca? Siyempre, kailangan natin 3/3. Kailangan natin maging 100% yan. Kung one-third lang yung investment ni Mahal, siyempre, si Deca, two-third yan. Two-third yung ambag niya. One-third si Mahal eh. Oh, di ba? Kung one-third siya, two-third yung kay Deca para makumpleto, para maging 3 out of 3, that's 100%. Okay? So, para makuha yung total, para makuha natin yung total, i-divide natin yung 232,200 sa 2/3. So, 232,200, no, divide mo sa 2/3, that is 348,300. Okay, sabi ko nga kung ano yung total agreed capital mo, yun lang din yung total contributed capital pag nasa bonus method ka. O anong missing piece? No? Anong missing piece? Yung 348,300, ilan dapat yung balancing figure para maging 348,300 yan? May idadagdag kang 116,100. No? O i-multiply mo yung 348,300 sa 1/3, ay ganun lang din, 116,100 lang din. Or kung gusto mo, 348,300 minus 232,200 to get yung balancing figure na 116,100. So, ang kailangan i-contribute ni Mahal is 116,100. Pero, ang agreed capital nila, syempre, di ba, 116,100 pa rin. Kasi nga, nasa bonus method tayo na kung ilan yung na-contribute mo, yun yung magiging agreed capital natin. Alright? So, ang sagot dito sa problem na to is letter boy. Okay? No? So, problem number 2 naman. Jessica and Corina enters into a partnership agreement in which Jessica is to have 55% interest in the partnership and 25% in the profits and losses. While Corina will have 45 interest in the partnership and 75 naman sa profits and losses. Jessica contributed the following. So, may building, may land, may inventory. May cost siya, may fair value, may agreed value pa. Okay? The building and the land has mortgage of 50,000 and 35,000 respectively. Corina is to contribute 200,000 cash, 50,000 inventory, and an equipment. Hindi sinabi kung magkano yung value ng equipment. The partners agreed that only the building mortgage will be assumed by the partnership. O nagkasundo yung partners, 'di ba? Na yung mortgage lang daw sa building na nagkakahalagang 50,000, 'di ba? Na ang i-assume ng partnership. Yung mortgage dun sa land na 35K, personally paid yan ni Jessica. Okay? How much is the fair market value of the equipment which Corina contributed? So, yun yung tanong. So, syempre, simulan muna natin. Ba? Ang general rule, nabanggit ko to sa discussion kanina, dun sa slide, sa mga first succeeding slide natin, na yung agreed value prevails if fair value is not equal sa agreed value.
no? Agreed value po ang mananalo over fair value. Okay, kung ang binigay agreed value tsaka fair value, agreed value ang pipiliin mo. Kasi nga po ang partnership is characterized by a contract. Sa contract na yun may agreement. Di ba? So, kahit ang daming binigay, hindi mo papansinin yung cost and fair value. Ang ilalagay mo as contribution ni Jessica sa building, land, and inventory is yung agreed value. Yung pinag-agrihan. No? And lastly, di ba? And additionally, mayroon nabanggit doon na yung building and land daw may mortgage na 50K. Ba? Ang sinabi doon, the partners agreed that only the building mortgage will be assumed by partnership. Mahalaga yan. Di ba? Mahalaga na yung liabilities, di ba? Nasabi ko to kanina, it should be assumed by the partnership. It should be explicitly stated dun sa problem since partnership contract na yan. Explicitly stated yan. Hence, you cannot assume. No? Naalala ko din po noon dun sa review center. Nabanggit po dun sa isang, nung nag-review ako, na dapat daw po yung liabilities, dapat explicitly stated yan dun sa problem. No? Sa problem natin, no, explicitly stated naman siya. Diba? And should be assumed by the partnership. Diba? Since partnership contract yan, dapat sabihin. Kasi nga may agreement sila. Dapat sabihin ko ano yung agreement. Hindi ka naman pwede mag-invento ng agreement nila. Diba? Parang it makes sense na. Pero yung mortgage dun daw sa land will be personally paid by Jessica. Hence, yung 50K, i-assume yan ng partnership. Kukunin ko yan. Sige, kunin na natin yung mortgage mo sa building. Pero yung land, yung mortgage mo sa land, sa'yo yan ha. Sarili mong bulsa yan ha. Hindi partnership yan. Hindi natin partnership yan. Sariling bulsa yan ni Jessica. Sarili niyang pera yan. Diba? Hindi pera ng partnership ang tutubos dyan. Diba? Yun lang yung sinasabi niya. Yun lang yung sinasabi ng paragraph na yan. Okay? So, yung 35K, X ko na yan, ha? X ko na yan. Huwag mo nang pansinin yan. No? So, si Jessica, saka si Corina, di ba? Ito yung kinontribute ni Jessica. Di ba? May building siya, may land siya, may inventory, valued at agreed value. Tapos, may mortgage, assumed by the partnership na building na 50K na. Kaya ang net capital niya, 1. Di ba? Si Corina naman, nag-contribute kanina na 200,000 na cash, 50,000 na inventory, and hindi mo malaman kung magkano yung equipment. Sir, paano mo malalaman? Paano mo malalaman yung equipment? Diba? Siyempre, may nabanggit naman doon sa problem. Doon sa problem mo, doon sa first paragraph, si Jessica and Corina daw enters into a partnership agreement in which Jessica is to have 55% interest doon sa partnership, while 25 naman sa profit and loss. Sir, anong gagamitin ko dyan? Si Corina naman, 45 dun sa partnership, 75 sa profit or loss. Sir, anong gagamitin ko dyan? Nabanggit ko na to kanina, yung pagkakaiba ng capital interest sa profit interest. Kapag capital interest, ginagamit mo yan to form the partnership kasi kailangan mo ng initial capital. And yan din yung magiging claim against the net assets of the partnership as shown in the balance of the partner's capital accounts. Yung profit interest naman, yan naman yung gagamitin mo as kapag nag-operate na yung partnership. Diba? Yung partner's capital mo, for example, may capital kang 60K, it may increase or decrease as a result of subsequent operations ng partnership. And ang gagamitin mo dyan na pag-allocate dun sa profit or loss ng partnership operations ay yung profit interest. Since hindi pa nga po ito profit or partnership operation, hindi pa relevant yung profit and loss na interest nila. Ang relevant pa lang yung capital interest na 55% for Jessica and 45% naman kay Corina. Okay? So, paano magiging solving yan? Si Jessica alam mo 55% na. Si Corina alam mo 45%. Di at least may ratio ka na. Kung si Jessica 55% siya, ibig sabihin niyang 1-1, 55% ng total. Diba? Pwede mo bang sabihin nyo? Pwede.
'Di ba? Kasi kung 55% si Jessica, 1-1 yung net capital niya, ibig sabihin niyang 1-1, 55% nung 100%. Oh, and there we can divide to get the total capital by both. So 1.1 million divided by 55%, that's 2 million. No? And you will use Jessica here as the basis. Si Jessica yung basis kasi kumpleto siya eh. Hindi mo pwedeng gawing basis si Corina. Kasi wala naman siya. Hindi mo naman alam yung total net capital niya, hindi mo pwedeng gawing 250k yan kasi nga hindi mo alam kung magkano yung equipment. No? Pero si Jessica, alam mo lahat. Alam mo yung net capital niya at alam mo yung percentage niya. So 1-1 divided by 55%, no? That's 2 million. 2 million yung total. 1-1 na yung kay Jessica. Di kakailanganin mo na lang ng 900k. Diba? 900k na lang yung kailangan mo para ma-form yung 2 million. Oh. Pero this time, alam mo na may 250 na. May cash and inventory na na-contribute si Corina. Hence, ang kulang na lang dyan, 650k. 650k na lang yung kulang to form yung partnership. Na ang alam natin, yung equipment na ibibigay ni Corina, valued at 650k. Alright? No? So, ang sagot doon, no? 650k. No? Sa ganyang problem, no? Mahahasa ka. Masasanay ka rin. Paulit-ulit lang yan. But for now, dapat alam mo lang yung mga twists and turns. Diba? Kahit alam mo lang, malaman mo lang na unang sulyap mo pa lang, okay, agreed value lang ako dyan, 55% namin gagamitin ko, yung 45% yung sa kanya, hindi ko papansinin yung 35k, o kompleto ka na. Diba? Unang sulyap mo pa lang, may direction na yung problem. Malaman mo lang yung basic concept, alam mo na yun. Okay? So, tignan naman natin dito sa theory question natin. When the incoming partners contribute an asset, upon recording the asset in the new partnership books, it involves a so credit to capital account of the partner equal to the agreed value of the asset. So ang sagot dyan is letter boy. Okay, so parang yung kanina, si partner A siya kasi partner B, yung sa illustration natin. Di ba? Nag-contribute si partner A ng cash, inventory, and equipment, kaya credit mo yung capital niya equal to the agreed value of the asset. Hindi mo i-debit. Ang i-debit mo, yung syempre yung mga asset niya. Diba? And not equal to the fair value, that is equal to the agreed value. Diba? And hindi mo i-debit siya equal to the cost. Sabi ko nga po, i-debit mo yung asset account equal to the agreed value. And hindi mo siya credit sa assessed value. That's for tax purposes. So, ang best choice talaga dyan is letter. Okay? So, theory question number 2, statement 1. Yung non-cash contributions daw ng partners to form a partnership are recorded by the partnership at their fair value. The capital to be credited to each partner upon formation is always the actual amount contributed by each partner. No? So, ito yung mga choices, no? So, simulan natin sa statement number 1 na alam natin na false. Hindi po tayo fair value. No? Paulit-ulit, no? Kapag wala lang agreed value, that's the time na magiging fair value yung non-cash contribution na i-record mo. In the absence of partners' agreed valuation, yung measurement ng non-cash contributions by a partner to the partnership is equal to the fair value of the non-cash consideration on the date of formation. No? Partnership is mutual agency. Siyempre kung dapat po may agreement, kontrata yan, partnership contract. Kaya may agreement, may agreed value. Okay? Gagamitin mo lang naman si fair value kung walang agreed value. Okay, so yung statement 2 naman, hindi siya always. Yung capital daw to be credited to each partner is always the actual amount contributed by each partner. Kung ang sinasabi lang nito, yung total agreed capital daw ni partner, lagi yun daw. Kung ilan daw yung kinontribute ni partner, yun din daw bang yung magiging agreed capital niya? Not always. Not always. Di ba? Yung sa example natin kanina, si partner A and partner B, di ba, nag-contribute siya. Ang naging ending, hindi naman pala yun yung magiging agreed capital nila.
'Di ba ang kinontribute niya lang 570K, eh, ang naging agreement nila magiging equal sila. O madadagdagan. So, not always the actual amount contributed, 'no? Ang kwento dito magkakaroon ng bonus si partner A coming from partner B. So, both statements are false. So, ang sagot, letter both. Okay. So, nag-e-enjoy ako dun 'no. Nakaka-enjoy po ang partnership 'no, accounting kasi very straightforward lang siya. Pero siyempre may mga magpapalito sa'yo 'no, tulad nung mga problems natin, 'di ba? Pero nandun na yung kailangan mong concept, okey? So, sana marami kang natutunan 'no, future CPA 'no, sana marami kang natutunan and mag-subscribe ka lang kung gusto mo pa ng madaming accounting tutorials for free. Okay, so don't forget to like, comment, and comment down below kung ano lang yung mga gusto mong topic na gusto mong i-discuss ko. Okay, so aaralin ko 'yan 'no, sa abot ng aking makakaya. Okay, muli si Sir Bon niyo 'to 'no, naglalambing na mag-subscribe and manood kayo ng accounting tutorial. Okay, bye-bye and ingat kayong lahat.